Mapayapang nairaos ng Duterte supporters ang kanilang Free Duterte Now rally sa harap ng International Criminal Court kahapon, July 29. Dito sila nagtipon upang sabay-sabay na ipanawagan na palayain si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakabilanggo sa ICC dahil sa kasong Crime Against Humanity. Maraming salamat sa oras ninyo. Napakainit pero nandito kayo at mainit ang inyong suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Duterte! Duterte! Bring him home! Bring him home! Yes! Bring him home! Present sa naturang rally ang anak ni FPRRD na si Vice President Sara Duterte. Sa kanyang talumpati, binalikan niya ang naging pahayag noon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na babalik sa pagiging miyembro ng International Criminal Court ang Pilipinas. Ito'y dahil mayroon namang gumaganang judicial system ang bansa at hindi kinakailangang manghimasok ng mga dayuhan para makamtan ng mga Pilipino ang hustisya. Ngunit naging taliwas naman ang mga sumunod na hakbang ng Pangulo. Malinaw ito ng payagan ni PBBM na kunin at litisin ng International Tribunal ang dating Pangulo dahil sa mga reklamo bunga ng naging kampanya laban sa iligal na droga. Kaya sa rally kahapon, muling kinwestiyon ni VP Sara ang jurisdiksyon ng ICC. What did he say? He said, "We will not cooperate in any shape or form with the ICC because it is an infringement in our sovereignty." On that point, he was correct. Because our judicial courts are functioning. The only correct thing that Marcos did or Marcos said about ICC, but his left hand was doing other negotiations. Para sa pangalawang Pangulo, nangangahulugan nito na tila kawalan ng hustisya para sa mga Pilipino. So where is the justice in all this? No justice! There is no justice for the Philippines, there is no justice for the Filipinos, and there is no justice for former President Rodrigo Duterte. Sa parehong pahayag, kinuwestiyon din ni VP Sara ang katayuan ng mga nagsasabing biktima sila ng extrajudicial killing. Ayon kay VP Sara, hindi malayo na ilan sa mga sinasabing biktima ng EJK ay naging target ng ibang grupo dahil sa mga kasong walang kinalaman sa drug war. They cannot even say right now if the victims are truly victims of the drug war, because gun violence is so common in the Philippines. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.